Problema nyo rin ba ang ganitong kalan na saksakan ang hina? Na kahit nakaset na sa high flame ay sobrang hina ng apoy. Sobrang nainis na ako dyan dahil naabot ako ng siyam-siyam bago makaluto. Tara, ayusin natin yan. Magandang araw sa inyong lahat. Nandito na naman si Curious Indoy upang magbahagi ng maliit na kaalaman. Paalala lang po sa lahat, maging maingat po tayo sa pagkakalas at pagkakabit ng lahat ng parts ng ganitong gas stove. Isa-isip po natin na apoy ang kinokontrol ng ganitong gamit. Maging mabusisi po tayo at maingat upang makaiwas sa sunog. Unang hakbang sa pagkukumpuni nito, kinalas ko lahat muna ng parts at lahat ng tornilyo. Ito yung bahagi ng gas stove kung saan natin kinokontrol ang apoy ng low, medium at high. Sunod naman na ginawa ko, nilagyan ko ng penetrating oil para lumambot at matanggal ko agad ang tornilyo. Mahigit 1 dekada na itong gas stove na ito sa amin. Suspecha ko dito dahil sa katandaan may mga barado ng gas outlet. Ingatan nyo pala yung mga maliliit na parts katulad ng spring. Tabi nyo para hindi mawala. Unawain din natin ang basic mechanism ng bawat parts para alam natin kung saan ibabalik. Pagkabukas natin ito, mapapansin agad natin itong bahagi na parang tanso. Hugutin lang natin para matanggal. Ito ang pangunahing parts na kailangan nating linisin. Ito namang bilog na itim na goma, dito nanggagaling ang supply ng gas mula sa tangke. Mag-focus muna tayo dito sa maliit na part na to. Tanggalin muna natin yung maliit na singsing. Bawat maliit na butas ay gas outlet na kailangan linisin. WD-40 na rin yung ginamit kong panlinis dito. Ito lang ang meron dito sa bahay. Sa kapal ng sebo at dumi na namuo dito, hindi kakayanin ng tubig at sabon lang. Kung meron kayong brake cleaner or carburetor cleaner, pwede rin gamitin yon para less ang oil. Sa ngayon, dito sa bahay namin, WD-40 lang ang pwede kong gamiting panlinis, kaya pinagtiyagaan ko na lang gamitin. Sprayan nyo lahat bawat sulok-sulok para lumambot lahat ng dumi. Siya nga pala, magsuot kayo ng disposable gloves pag gagamit kayo ng ganitong panlinis. Ayan, binitawan ko, sobrang lamig sa kamay. Ituktok natin para bumitaw yung dumi. Gumamit din ako dito ng karayom upang sundutin ang mga butas para siguradong tanggal ang bara. Kung maglilinis kayo ng ganito, tiyagaan nyo lang para hindi na kayo bumili ng bagong gas stove. Ako, tsinaga ko talaga yan kasi wala akong pambili ng bago. Mas maganda rin sana kung bubugahan ito ng kompresor ng hangin, kaso wala, tiyaga-tiyaga na lang. Tingnan nyo naman kung gaano karaming dumi na natanggal ko dito sa maliit na part lang na ito. Dito sa ilalim, dito nagmumula ang supply ng gas. Papunta dito sa part na mistulang payong ang itsura. Gumamit lang ako dito ng 8mm open wrench upang matanggal. Itong bagay na ito ay isa sa mga mainline na dinadaanan ng gas papuntang burner. Kapag lumuwag na, pwede ninyo nang pihitin ito gamit ang inyong mga kamay. At ayan na, natanggal ko na. Sa part na ito, mapapansin nyo na parang mayroon itong teflon na nilagay ng manufacturer para masiguradong walang leak. Umpisahan ulit natin ang paglilinis. Sundot, kot-kot gamit ang karayom. Bugahan ulit natin ang penetrating oil para lumambot ang mga dumi. Kita nyo naman, tumatagos na yung penetrating oil. Siguradong wala na yung bara. Ito naman yung part kung saan nakakabit yung regulator ng gas stove. Linisin na rin natin. Mas pinili kong gumamit ng tissue dito kaysa sa basahan para hindi na ako maglaba. Grabe, ang kapal ng dumi niya dito. Dito sa baging ito, hindi naman ito dinadaanan ng gas. Pero pinili ko na rin linisin kasi moving parts ito.
para masiguradong swabe kapag pinipihit natin. Dito sa bahaging ito, tingnan nyo, parang niluluto yung dumi. Sobrang tapang ng WD-40. Mag-iingat kayo. Iwasang malagyan ang mata at bibig upang makaiwas sa mas malaking gastos. Tingnan nyo ang mga ito. Ilan lamang ito sa mga dumi na tinanggal natin. Plastic bag ang ginamit ko dito. Gumupit lamang ako ng maliit na bahagi upang ipamalit sa teflon. Ibinalot ko sa thread upang makasigurado na walang singaw ang gas. Sa puntong ito, tapos na tayong maglinis. Assembly time na. Pagkabiting muli ang dalawang bahagi, siguraduhin mahigpit upang makasigurado na walang leak ang gas. Matapos ilagay ang tanso, ibalik din ang singsing. Huwag rin kalilimutang ibalik ang spring. Isara at ibalik ang mga tornilyo. Higpitan ng mabuti gamit ang screwdriver. Matapos buuin ang main internal parts, muling ibalik ito sa metal casing. Ibalik ang dalawang tornilyo at higpitan. Ibalik ang regulator handle at itest ang igniter. Ayan, kita nyo gumagana naman ng maayos. Matapos yan, ibalik ang metal pipe sa ilalim para sa gas supply. Punasan muna ng tissue bago ilapat para makasigurado na walang singaw. Matapos higpitan, baliktarin at ibalik ang regulator. Sa puntong ito, maaari nang ikabit ang burner, pati na rin ang supply ng gas at buksan. Ayos na! Pwede na ulit magluto ng mga paboritong pagkain. Medyo madilaw lang dyan dahil sa WD-40, pero babalik din ang blue flame yan. Yun lamang po. Maraming salamat sa panonood. Magandang araw.